Nagpapalik po ang BZME Serbisyo Radyo 1. Ako pa rin ang inyong kaserbisyo, George Bandola. At syempre sa oras na alas 5:30 ng hapon ay puntahan po muna natin itong ating makakausap. Siya po ang may-ari ng JM Cargo Delivery at presidente po ng Philtranco. Talaga big time itong makakausap natin ngayon, ngayong hapon. Pilit walang iba ang senatorial aspirant po para sa ngayong 2025 midterm elections, si Mr. Olivar Jose Jesse de la Calzada. Magandang hapon po, Sir Jesse. Magandang hapon din po, sir. Yan, kumusta na po kayo? Okay naman. Sabi nga ni Micah, presidente po kayo ng Philtranco, di ba? Yes. Kumusta na po ang Philtranco ngayon? Actually, ang Philtranco ngayon, ito, nakaranas din ng medyo kahirapan dahil doon sa sinapit ng bagyo. Marami pong mga fleet ninyo apektado? Po, kasi Luzon, Visayas at Mindanao po, wala pang nakakabiyahe. Paano rin po yung inyong JM Cargo po pala? At epektado rin po ito, Sir Jesse? Yes po, sa ngayon, 3 days na pong stranded na sa pier. May mga karga pati yung mga perishables, yung mga prutas natin para dito sa Maynila. Yung nga lang, siyempre, dahil air condition yung bus, hindi naman masyadong yung karga. Ngayon pa lang po, nag-umpisang magtawid doon sa Mindanao. Teka, Sir Jesse, medyo layo ka ng konti sa camera para nakikita naman yung pagwapuhan natin. Yan, Ayan, Sir Jesse. Ayan. So ito pong cargo delivery niyo, itong mga paano po 'yon? Yung commitment niyo sa mga kliyente po. Kung ganyang stranded, paano po pag perishable? Paano yung magiging commitment niyo sa kliyente at sa mga target recipient? Actually po, kung ganitong mga kalamidad, ini-inform po sila kagad na may problema o pwede ba ibalik sa Mindanao or ito tuloy pa. Kasi yung mga karga naman ng mga prutas, yan po ay mga bagong harvest. At 1 linggo po yan bago masisinggan. Huwag lang po lansones. Huwag lang talagang tumagal ng 1 linggo sa mga pantalan, kundi talagang tuloy ang masisira. Yes po, pagka gano'n naman na ginagawaan talaga ng paraan na dapat 4 days nandito na. Kahit po sabihin natin may mga refrigerated din po kayo na mga truck. Wala sir, ang cargo ko ay puro air condition basis lang po. Puro air condition basis lang. So part yan ng kumbaga parang concessionaire, ganun po. Pero yung siyang cargo bus po, wala talagang taong sakay yun. Cargo bus lang lahat. Apo. Okay. Kung bakit ko po natanong ang lahat ng ito, Sir Jesse, okay naman ho pala ang negosyo ninyo. Di ba? Bakit tatangkay nyo po kung sumabak sa politika? Yan ang tanong. Ganito po sir, kasi bago ho ako nagiging negosyante, ako po ay isang magsasaka. Nag-umpisa po ako na maliit pa lang po ako, ay hindi ko nga nakikita yung tatay ko kasi pinanganak po ako ng wala pong amang nag-aruga. Ako po ay nag-aral mula grade 1 ay naglalakad po ako ng 4 na kilometro. Ito po, ikikwento ko na lang kasi para matintindihan ng mga tao at bakit ako sumali rito. Dahil ako po ay isang manggagawa, masakit sa kalooban ko na ang dami pong politiko kasi natin, pabalik-balik na sa Senado. Ang pinangalandakan ay sila po ay para sa mahihirap. Pero nasaan na ba ang mahihirap ngayon? Ang tanong ko, sa dami nila, mayroong isang pamilya, pabalik-balik sa Senado, puro pinangalandakan, ako po ay laking mahirap. Ayun nga ang hindi ko maintindihan. Ay sila ba talaga galing ba sa mahirap? At sila ba talaga inaintindihan nila ang kalagayan ng mahirap? Sila ba marunong ba sila magtanim ng tubo? Marunong ba sila magtanim ng palay? Marunong ba silang magkargador? Kasi yan lahat ay naranasan ko. Naranasan ko magiging driver. Naranasan ko magiging konduktor. Bago ako ngayon magiging negosyante. Kasi
nagiging negosyante ako dahil po sa pagtulong sa manggagawa. Mayroon po kasi akong isang bata na natulungan noong araw na abot-abot lang naman ng mga allowances. At nitong 2020, hindi ko sa katakalain ay magkita kami, binigyan ako ng puhunan. At yung puhunan na yon ay lumago dahil nung time na yon kasi wala namang ibang bumabiyahe. Kaya pabor sa akin yon hanggang umabot sa ganito na lumaki. Ngayon, napatunayan ko sa sarili ko na kung tayo palang negosyante ay tapat sa ating mga trabahador, eh kaya naman pala natin na magbigay ng tamang sweldo na hindi delete, mapakain natin yung empleyado. Ay nakikita ko sa larangan ngayon, na saan na bang mahirap? Na lagi kong naririnig, ako tatakbo para sa mahirap. Pero ang hindi ko maintindihan, kung sila ba kaya nilang maglakad sa kabundukan kasi ako naranasan ko lahat yan eh. Ganito, Sir Jesse, ito po kasi, hindi ko po alam kung talagang naririnig nyo ang totoong mensahe ng mga ito. Una, yung mga nagsasabi na sila'y galing sa hirap, baka naman po totoo yun, Sir Jesse. Baka yumaman sila, ginamit ang mga mahihirap, kaya galing sila sa mahirap. Ikalawa, baka gusto nilang tumakbo para sa mahirap. Ang totoong mensahe nun, gusto nilang tumakbo para pag nanalo, patuloy silang magpahirap. Parang gano'n na yun po, sir, kasi parang pahirapan pa sa mga kababayan. O, diba? Opo, sir. Kaya ako na-challenge, walang taong nag-udyok sa akin kasi ito malaki po ang gastos nito. Ito po ay hamon ng panahon na kung sakali ako ay papalarin, ang una kong tutuldukan talaga, itong paghihirap kasi pwede namang hindi maging mahirap ang tao eh. Pwede po. Kasi ang magsasaka, saan ba nag-aral ang Vietnam? Saan ba nag-aral yung mga taga-ibang bansa? Diba? Sa UP Los Baños? Bakit tayo ngayon? Tayo na tuloy yung umaasa sa kanila. Bakit hindi natin ibalik dito sa atin? At yung magsasaka, tulungan natin. Tulungan natin yung magsasaka. Sayang naman yon na laki natin sakahan, tapos hindi natin alagaan yung magsasaka. Yun ang gusto kong tuldukan na dapat ang magsasaka, bigyan naman natin ng libreng abono kasi kaya tinamad yung magsaka dahil yung sinasaka nila doon na nila pupunta sa abono eh. Di ba, Joe? Sa laki ng budget. Mga magsasaka nga po ngayon. Hindi lang ito. Wala kang hininga. Nahihirapan dahil mas lalo silang pinahirap ng mga batas na isinulong ng Senado, lalo na nung isang alin na sinabi nyo nga kanila galing sa pamilyang pabalik-balik na lang. Pero nangangalandakan na para sa mga magsasaka, yun pala mahihirapan ang mga magsasaka. Yan na po, sir eh. Pero ganun pa man, Sir Jesse, sabi ko nga ano po ba talaga ang nasa isip ninyo? Ano po ang unang batas na po pwede nyo kung ipanukala kung sakasakaling palarin po kayo? Ako, sir, kung palarin ako, ang una kong panukala talaga bago agrikultura, ito kapatan na lang sa mga manggagawa. Kasi unang-una, mahal ko talaga ang manggagawa ang driver, conductor. Kaya doon ako nagsimula. Mayroon kasi akong nagawang department order noong panahon, yung DO 118-12 na para mapoprotektahan itong mga driver na passenger buses. Hindi lang sa passenger buses, lahat ng mga driver. Na ito po ay dapat 12 oras lang para maprotektahan itong mananakay na hindi po maaksidente. Pero hanggang ngayon po, hindi po yan pinakikinggan dahil doon na tayo, department order lang. Yun ang una kong panukalang gawin na dapat maisa sa batas yan. Pangalawa, diinan ko itong agrikultura na dapat magagawa ng batas para doon sa magsasaka na magkaroon man lang ng libre man lang na abono
para naman hindi tatamarin at bigyan naman natin ang sakahan na dapat. Dito ako nakatira, banda roon. Yan, yung mga tumutulog na truck yan. Yan yung tracking na nagkakarga ng tubo. So, let's go in. Gumens. Kasi yung abono, may nakikita ako ngayon na base doon sa pagsaliksik ko, mayroon akong napansin na itong abono ngayon na double harvest, ito po ay malaking itutulong. Kasi nakita ko po actual, yung palay na itatanim natin na noon, ang abono natin ay 4 hanggang 6 lang na sanga. Ngayon po sa double harvest na abono ay magbubunga po siya ng 16. Malaking tulong po yun. Pag yun po ang ibigay natin sa magsasaka, sa palagay ko po siguro kung bigyan natin ng libre, hindi na po tayo siguro mangungutang pa sa Vietnam ng bigas. Tama Hanggang po kailan kayo. pa po tayo aasa? Diba? Tama po kayo, Sir Jesse. Actually, yung mga ganyan na pagpapadoble ng kita ng mga magsasaka, pagpapadoble ng ani ng mga magsasaka ang higit na kailangan. Kumbaga, isang pagod pero doble ang kita, doble ang yield ng kanilang mga lupa, doble ang bunga ng kanilang pagod. Kumbaga, hindi yung sa kasalukuyan pinagkakakitaan pa po ng pinagkakakitaan ng mga magsasaka natin. Una, biktima sila ng mga loan shark na tinatawag. Yung mga loan shark magpapautang ng mga pataba, binhi, ganun. Pero tutubuan pagdating ng anihan, mas malaki pang kita nila kaysa dun sa magsasaka. At ikalawa, ang gobyerno, o sabihin natin yung government agency, wala namang pinagkakalob na libre na mga abono katulad po ng gusto ninyo o hangarin ninyo para sa mga magsasaka. Kaya dobleng dagok sa mga magsasaka ang ibinibigay imbis na double harvest, kundi dobleng dagok ang ibinibigay sa mga magsasaka. Yes sir, kasi ako, biktima rin ako noong araw niyan. Kasi bago kami makapagpaabono, kailangan ko muna ma-5-6. Tama. Gaano ba kalaki yung 5-6? Eh kung bigyan natin kaya ng libreng Kada ba ito? Kada mo. Kalabaw eh. 57 years old na ako ngayon. Pero ito pa rin. Hindi kaya dati nahirapan dito. Sila na mga estudyante dito. Ang tumigil. Ako, tumigil na siya sa pag-aral. Dahil sa hirap. Ako, okay lang sa akin. Dahil kahit araw-araw tayo babalik dito, hindi pa ko mahihirapan. Kasi dito ako lumaki. Maraming salamat. Guys. Makikita ninyo to balang araw kung ano pa talaga ang buhay ng isang mahirap. Ibon mang may layang lumipad, kulungin mo at umiiyak. Bayan pa kayang sakdal tila, ang di magnasang makaalpas. Pilipinas kung minumutya, ugat ng luha at dalita. Aking adlika, makita kang sakdal laya. kapag walang kurap, wala pong mahirap. Kasi napatunayan ko po sa sarili ko. Ngayon po, Sir Jesse, Ako'y anak sinisimulan nyo na po ba yan in your own little way? Ika nga, itong pamamahagi ng abono para sa mga kababayan nating magsasaka, at least in your locality, sa Maagang mga nawala kaibigan mong si magsasaka, mga Ama. gano'n. Nasisimulan nyo na po ba yan, Sir Jesse? Mayroon po, pero Inapo na pakunti-kunti may pa lang. Kasi hindi naman po ako mahina ganun kayaman. Mahirap din po ako. Doon sa amin, naumpisahan ko na po yan, yung mga tauhan ko sa tubuhan. Kasi mayroon naman din akong tubuhan. Yung mga gilid ng tubuhan ko, binibigay ko na sa kanila. At yung
abono sa tubo ko. Tinapit, Pinalibre ko na rin doon sa kanila. Yung mga tinatanim nila, pagdating doon sa dulo nag-aabono, pipitikan na rin po. Kami Alam niyo po, maganda yung tinuring hangarin ninyo na sa Jesse, basahan. pero yun nga, sabi na nga natin Sila ba'y gusto talaga natin itaas yung mga ganyang adhikain para sa makatuwiran? mga magsasaka. At sana Ako'y naglakbay makasilat kayo. ng Kumbaga, yung sa akin baka kahit pang number 11 man lang. O, di ba? Para pasok pa rin. Pasok na pasok. Hindi yung nakakunyapit pang number 12. Hayaan mo na sa iba yun. Dapat number 11 o Mga number 10. kaapihan, Yes, sir. Ako naman, sir, aabutin natin yan sa tulong ng mga mahihirap. Kaya na ganito yung hamon ko sa mahihirap. Putang ina yan kung yan na yung mahirap ay magtulong-tulong silang lahat Ito na yung pagkakataon, wala na bang pwedeng mangarap na mahirap para makarating sa Senado, magkaroon mga ng busis itong mahirap at yung mga manggagawa. Pinagsamantalaan itong mga employer. Ako sa naimanan ako dahil nakikita ko sa pag-iikot ko, umaakyat ako ng kabundukan, nakasinila ako, kahapon na sila basang-basa ako sa ulan. Dahil sa pag-iikot, nakapaalang ako. Sila ba? Yung mga nagsasabi para sa mahirap, kaya ba nila yun? Wala ho yun. makatuwiran. Kaya nga sir, ito nakapagmura ako, pagsisiyahan na ako sa mga sambayan ng Pilipino. Okay lang ho Kasi yan. ito na yung panahon ngayon. Huwag nilang ibenta yung boto nila kasi pag ibenta nila ang boto nila, sila na rin na magsisisi sa bandang huli. Ako po, seryoso po ako. Na kung sakali ako papararin, ako na rin, madambiruan akong naglarally sa kalsada. May sa totoo lang yung ITSA, yung pagtatanggal ng base dito sa ITSA. Ako po lumaban dyan para hindi mawala ng bus natin dito sa ITSA kasi pinapahirapan natin yung magagawa. Isipin mo, yung galing sa South hanggang doon sa Santa Rosa mo ibababa. Gano'ng kalaking presyo. Yung galing sa North, doon sa Bulacan mo ibababa. Ako'y anak ng mahirap, ngunit hindi ako Kaya nahihiya. sa totoo, nakakilat ako sa kanila kasi nanaro ako sa Korte Suprema Pinakinggan ako sa Korte Suprema. Naglabas sa Korte Suprema ng permanent injunction. O, dalawa kami niya ng petitioner, si Victor Yagi, yung site sa operator. Nagpetisyon siya sa Quezon City, nanalo rin siya, binigyan rin ng temporary training order. Ngayon, ako naman binigyan ng injunction. Ang sabi naman ng Korte Suprema, lahat ng may terminal dito sa Metro Maynila ay hindi pwedeng pilitin na pumunta ng PTEX. Sila ay may karapatan na pumunta sa kanilang terminal. Yan po sir, maraming salamat. Nako, tamang-tama. Tamang-tama po yung mga binanggit nyo sa Jesse at napapanahon talaga yan. Pero susunod, ang itatanong ko naman po, ano po kaya ang po pwede ninyong halimbawa sa pangangampanya, paano nyo kaya tatapatan yung mga nangungutgot naman ng pera? Doon ako talo sir sa pamumudmod ng pera kasi ako wala akong imumudmod ng pera, tapatan na lang ito sa publiko. Kaya sabi ko sa kanila, ito na yung napapanahon na may isang mahirap na nangarap para yung tinig ng mahirap madala natin sa Senado. Mayroon akong challenge dyan na kung talagang sa mahirap ka, bakit hindi yung sweldo ng senador bawasan natin? Bigay natin sa mahirap, di ba? Tama. Walang papayag nun. Bahala sila sir, basta ako, pag ako nakaupo, itaga nila ko saan nila itaga yung kalahati ng sweldo ng senador, ibigay ko sa mahirap. Ibigay ko yun ng gamot doon sa mga nasa-hospital na hindi kaya bumili ng gamot. Actually, maganda po mga hangarin ninyo at sabi ko nga kanina, sana makasilat kayo. Number 10, number 11. O, di ba? Kung mag-number 1, bakit hindi? Di ba? Malini, yung mga ganyan ho, malinis ang hangarin. Tapat para sa mga may hirap. Dapat po talaga ipangalandakan ang mga ganyang adhikain. Saan niyo po sisimulan ang inyong kampanya, Sir Jesse? Sa akin sir, gusto kong simulan ng pangampanya ko galing sa bundok. May doon ko patunayan sa kanila na ito lang ang kandidato ng senador. Aakyat ito sa gitna ng kabundukan hanggat may bahay.
pupuntahan ko sila. Kasi paano natin makikita ang problema ng isang mamamayan kung nandito lang tayo sa highway nagdipa-dipa? Paano mo matanong kung anong problema nila, di ba? Dito lang tayo sa highway. Doon lang tayo magdipa-dipa, mamimigay ng t-shirt, mamimigay ng bulir. Eh paano natin malalaman kung anong problema ng taong nandun sa gitna ng bundok? Kasi parang ngayon sir, yung nandun sa gitna ng bundok. Wag niyong ipapaalam kung saang bundok. Baka bilhin yan ng isang kandidatong mahilig mamili ng lupa. Sa akin naman sir, nasa kanila na yun. Basta ako nanawagan sa sambayan ng Pilipino, lalo na sa mahihirap. Manindigan sila. Ito na yung pagkakataon. Binigyan tayo ng pagkakataon, hindi biro-biro ang magiging qualified candidate ka. Alam natin yan. Ibinigyan ako ng pagkakataon, naging qualified candidate ako. Baka ito na siguro yung galing sa kahitaas-taasan, galing sa Panginoon. Baka binasbasan ako ng Panginoon na para matulungan itong mahihirap. Dahil mula po sa pagkabata ko hanggang ngayon nagiging isang negosyante ako, wala pa akong ibang hangarin kung hindi makakatulong sa mahihirap. Nagpapakain ako sa karsada na walang kapalit, walang YouTube, walang TikTok, walang video. Hindi po ako ganun. Sa dami na natutulungan ko, swerte lang na may isang tao na nagbalik para ako mabigyan ng pagkakataon na magiging ganito ako ngayon. Yan. At sino naman yung taong yan? Saka ko na sir, ipakikilala kasi nandito lang yan sir sa tabi-tabi. Oo nga. Nakakarinig yan siya ngayon. Baka ngayon nga, nanonood siya ngayon. Parang kilala ko rin yung taong yan, Sir Jesse. Nandiyan lang yan sir, sa tabi-tabi. Hindi, Kasi ako, mabait talaga yung mamang yun. Mabait talaga. oo naman sir. Kasi, Walang, kahit dukutan ko sa bulsa yun, walang tutol. mula po yan sir, bata pa, magkasama na kami niyan. Mhm. Tanong mula sa kanya kung anong mayroon kami. Tama. Kung minsan nga, napagdudahan na ako na sinudo na bakla sa amin eh. Pero ang totoo niyan, magkakaibigan lang talaga kami. Kaya ako nakarating sa ganito. Hindi, totoo yan, Sir Jesse. At sana, ito, totoo lang po, no? Sana yung mga katulad po ninyo, yung mga, o kaya sana kayo po mismo, no? Yung mga may hangaring katulad yan para sa mga may hirap, magtagumpay. Hindi rin nyo naman, natatanong ka. Ako naman po, galing din sa pagsasaka, Kami nakikisaka lang noon sa Pangasinan. Wala kami sariling mga lupa. Nakikisaka lang. Nagbubunot ng palay para mailipat tanim, nakikiani, nakikisaka, yan, nangingisda, nagpapastol, nakatira sa hindi namin lupang pinatirikan ng bahay, nakubok. Yan. Pero sana yung mga katulad po ninyo, kayo po mismo, makasilat sa Senado at maramdaman ng mga baka sakaling magbalik yung mga dating ira ng panahon ni Ramon Magsaysay na may tunay na puso para sa mga mahihirap. Number one yan sir, maasahan sa sambayan ng Pilipino. Kasi ako higit sa kaalaman ng lahat. Halos naubos ko na to sir ang nasada sa kakarali para lang sa mahihirap, para sa manggagawa. Kaya nga sabi ko sa sigurong panahon na ito, doon na ako talaga mismo sa Senado. Kasi bubuklatin ko lahat. Kaya nga sabi ko, gaano man kalalim, handa akong hukayin yan para sa manggagawa at mahihirap. Dahil hindi ko masisikmura na hanggang ngayon, ariyan pa rin yung mga manggagawa na ginawang agency. Kaya naman pala natin magsweldo. Bakit kailangan pa natin idaan sa agency? Bakit kailangan pa natin kutungan yung mga mahihirap na manggagawa? Doon masakit sa kalooban ko. Kaya gusto ko, biinan, yung DO 174 na doon nakagapos yung manggagawa. Hindi ako masyadong interesado doon sa National Wage Board. Yung Republic Act 67-7. Mas dito ako sa DO 174, kailangan ito natanggalin. At ito, ura-urada, kayang tanggalin ng Office of the Secretary ito ng Dule na hindi siya magipagsabuatan. Itaga sa bato yan kung saan itaga no manggagawa. Pag hindi ko nagawa, ako mismo magre-resign sa Senado. Kasi gusto ko lahat regular ang mga tao. Kasi para siya, magkapag-negotiate sa employer, kung kumikita, magtayo sila ng union. Diba? Yan ang patuloy na biktima sa mga manggagawa, ang massive contractualization at job Yes, sir.
Yes, sir. Yan ang pumapatay. Mm. Ako nga ho 9 na taon ako contractual sa PTV4 government office mismo O, di ba? Anyway, Malinaw, sir. Malinaw sa batas yan. Mayroon Diba? tayong labor code. ang isa sa Bakit mga kaya? ang isa sa mga number 1 labor contractor po ngayon ang gobyerno. Yes, sir. Kaya nga masakit sa kalooban ko. Kaya hamon ito sa akin. Napupunta sa Senado para puksain niyang lahat. Hindi ko masikmura. Okay lang ako, ganito lang ako ngayon. Paano yung mga kasamahan ko? Paano yung manggagawa na umaasa? Kanino nila sinili ng serbisyo nila doon sa lintik na agency? Ayan, Grabe naman yan. Magkausap din tayo kahit next week o week. Sa pangkabagang programa ko naman sa Partners sa Punto Diretso. Maganda rin yun. Umaga naman tayo magkakuntahan at patatawagan din kita sa mga susunod na araw Maraming Yes, sir. Maraming Yes, sir. Naka-ready po ako. Maraming salamat sa oras mo ngayong hapon, Sir Jesse. At Maraming salamat. Ingat po kayo palagi. Yes, sir. Salamat din po. Kailangan lamang ay sipag at tiyaga